Ito po nakita ko sa post ng ng Daily Tribune. Sabi nila, Magalong links Romualdez to flood control anomalies, urges jail time. So dapat para sa kanya makulong si Tambi. Hindi lang niya mabanggit, no? Kasi kanina nga tinatanong siya, sino kaya ang nakuryente at sinong kumumpas na banggitin ni Claire yung tennis court? Sino pa? Di si Bongbong, di ba? Kaya ako naniniwala nagkaroon diyan ng ng alam nila hindi nila mahahawakan sa liig si Magalong. Ididiin talaga. Ididiin si Tambi. At hindi lang si Tambi. Kasi definitely, pag si Tambi talaga bumagsak, it will really direct to Marcos. Dalawa po makukulong yan. Dalawa po yan. Naniniwala ako. Dalawa yan. Kung magtatagumpay, dalawang ipakukulong ni Magalong yan. And I honestly believe may ebidensya siya laban. Kaya siya nagsasalita kay Tambi ng ganyan. May ebidensya siya na dapat makulong si Tambi. At dapat din si Bongbong Marcos. Si Marcos pinipirmahan niya yan taon-taon. Ang anak niya nandiyan dyan. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo imposibleng hindi kasabwat si Bongbong Marcos. Imposible. Dalawa lang po yan. It's either si Bongbong Marcos ay malinis pero sobrang tanga. Wala siyang alam sa nangyayari. Dahil hindi naman po baryang nakawan Billion po ang nakawan. So he is that stupid or maybe high or bangag for him not to know it. At yung mga nasa paligid ang gumagalaw or kasabwat siya. You pick your choice. He is just stupid or kasabwat. Ako tingin ko kasabwat. Bilyon ang ninanakaw. Pinsan mo nilagay mo dun. Ikaw naglagay dyan as House Speaker. So wala kang alam. Asawa mo, abogado? Naghatid ng pera sa Malacanang? Wow. Hindi ka pinapayuhan ng abogado mong asawa? Hindi kayo ganyang ka-stupid. Tingnan nyo po to. Kaya naman may punto tong sinabi ni Kiko Barsagay. Post niya to sa kanyang Facebook. Sabi niya, ngayon, si Mayor Magalong naman ang sinisiraan ni Marcos. Di ba? Yan yung punto ko kanina. Lahat ng maituturo o madidirect. Kasi ang gusto nilang klaseng investigasyon dito kayo sa ilalim Imbestigahan nyo DPWH, imbestigahan nyo yung mga kontraktor, district engineers, etc. etc. Huwag kayong pupunta sa taas. Pag napunta kayo sa taas, may lalabas na baho katulad kay Cheese, kay Marcoleta, kay Magalong. Style bulok Kaya yung ibang congressman, duwag na lang, tahimik na lang. Yung iba naman, talagang tuta ni Tambi. Tahol ng tahol. Pero iba, nanatili na lang tahimik. Baka masilipan Kaya ulitin ko, bilib ako sa tapang nitong si Kiko Barsaga. Ano ba ang nakita niya sa ICI na kinakatakutan ni Marcos? Yun ang tanong ni Congressman Kiko Barsaga. Obviously, si Marcos ang ayaw mapunta siya dyan. Ayaw niyang, baka hindi lang sinasabi ni Magalong na nagkaroon ng talks. Dito lang tayo, dito lang. Hindi mo naman magaganon yung mama.
Marcos, ito. Kung seryoso ka, paimbestigahan mo ang Ilocos Norte at ang Leyte. Hayaan mo muna. Hayaan mo muna yung mga DE na yan, yung mga kontraktor na yan. Doon muna tayo sa mastermind. Unless ikaw ang mastermind, kaya takot kang pumunta doon sa higher than the contractors, higher than the DPWH, higher than TAMBI. Obvious eh. Halatang halata kayo. Tingnan nyo po itong next. Ito, ngayon, gusto kong tingnan nyo. Sa laki ng problema ng bansang Pilipinas, ito ang bukang bibig. Ito yung nasa interview ng isang vlogger. Ito ang topic nila. Ang laki ng problema sa baha. Ang focus ng Pinklawan, kakamping, kain suka, komunista, si Duterte. Kita mo? Diversion na diversion. Hindi talaga nila gustong tulungan ng Pilipinas. Ulitin ko, kaya wala akong kabilib-bilib dito sa mga... Pasensya na, may mga kaibigan akong kakamping. Wala akong bilib sa tayo ninyo. Sarili nyo lang ang iniisip ninyo. Di ba? Vlogger ka. Ang laki ng problema sa Pilipinas. Concern mo. Interviewin mo. Yung galit kay PRRD. Patitira mo pa si Magalong. Anong klaseng vlogger? Anong klaseng nangyari sa media natin? Di ba? Naging utak komunista na tayo. Ano ba komunista? Para sirain ang Pilipinas. Yan lang naman ang gusto niyan eh. Manggulo sa Pilipinas. Ano sabi ni Trillanes? Sinabing nagdadrama lang sa mga doktor si dating Pangulong Duterte. Sana Trillanes hindi ito mangyari sa'yo. Dahil marami ka ring kaso. Baka hanggang pagtanda mo nasa kulungan ka. To the point na kasing hina ka na ni PRRD at sasabihin namin sa'yo nagdadrama ka lang. Sana wag ito mangyari sa tatay mo o sa mga kamag-anak mo. Kasi hindi naman issue. Ulitin ko na, explain ko na ito eh. Hindi naman issue kasi dito yung kaya pa ba ni PRRD? Kasi sabi nila, kaya pa ni PRRD? Hindi. Ang issue dito, kaya pa ba niyang mag-isa? Hindi yung kaya pa naman, nakakapagsalita pa naman siya. Hindi yun. Kaya pa ba niyang mag-isa? Kailangan niya ng kasama. Sino magpapakain? Sino magbibihis? Pag tumayo, nagpunta sa CR, sinong kakaasa? Kasi nakita naman natin bago pa pumasok ng ICC si PRRD. Hirap na nga maglakad. May naka-assist na nga. Sinong sasama sa kanya? Tatawagin niya yung ICI at mag-CCR siya? Pakademonyo ng puso nitong si Trillanes. Anong nangyayari sa Pilipinas? Pababa ng pababa ang morality ng Pilipinas. Sabi ko nga eh, nag-astang komunista tayo. Nag-astang walang Diyos. Asta ng komunista yan eh, walang Diyos. Pambihira. Kaya, hanggat nandyan ang mga kakamping, hindi aaysenso. I mean, ilang taon? 2 Aquino na upo. Presidente. Si Ninoy nga, hindi nila nahanap ang pumatay. Or baka nahanap nila yung pumatay, pinagtakpan nila. Naayos ba ang Pilipinas nung 2 presidente ang Aquino na upo? Hanggat may kakampi sa politika, walang ayos ang Pilipinas. Ito, good news to. Good news. Sa breaking news pa to, bagong-bago. Sige, pag-usapan natin to. Tila maraming humahadlang sa ombudsman bid ni Justice Secretary Boying Remulla. Yon, marami daw humahadlang sa pagiging ombudsman. Siyempre naman.
yan. Ipinapadisbar na siya ngayon ng Duterte Block dahil pa rin sa pagkakaaresto kay FPRRD. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Walang lusot to si Boying, ano. Dinimanda siya ni Baste. Ngayon parang nagkaroon ng areglo doon, no. Ngayon naman pinadidisbar, hindi na siya abogado kasi pag di ka na abogado, paano ka ba naman magiging ombudsman? 'Di ba? Ay, teko muna, balita ito ng bilyonaryo. Binabati ko nga pala kayo, congratulations bilyonaryo. Sino ba may-ari ng bilyonaryo? Hindi kasi ang dami nagtatanong doon sa sa comment section. Pakilagay nyo nga, sino ba ang may-ari ng bilyonaryo channel? Pasok tuloy. Matapos maabsuelto sa ombudsman, muling sinampahan ng kaso ng Duterte Block ang kampo ng gobyerno, kabilang ang tumatakbong ombudsman na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa pagkakataong ito, disbarment case na ang inihain laban sa kalihim. Ito ako natatakot. Una, ito si Attorney Torion, kinukumbinsi ko to na tumakbo sa 2028 bilang senador. Sabi niya, naku, malayo pa sa pangarap ko yan. Hindi ko gusto yan at saka wala akong pera. No? Dahil talaga namang ang daming tinatrabaho nito si Attorney Torion. Magka-message kami nito, nagkakasama kami. May isa pa yung patungkol sa impeachment. Yan, kasama kami noon na petitioner na pinapawalang bisa sa Supreme Court at nagtagumpay naman. Kaya ako naniniwala na napakalaking bagay. Nakikita natin ang galing ng abogado, di ba? Si Marcoleta, andyan si Cayetano. So talagang pagdating sa legislative department, lalong-lalo sa Senado, napaka-importante ng galing ng abogado. No? So kaya ako itutulak ko talaga yan si Jimmy Bondoc, Attorney Jimmy, Attorney Torion, at saka si Attorney Vic Rodriguez. Pero ito ngayon, meron na naman siyang siya naman ang abogado ngayon ng Duterte Block o ni Baste na pinapadisbar bilang abogado si naikutan ni Boying kasi yung ombudsman, 'di ba? Dinimanda siya, naikutan ni Boying ombudsman, so siguro malakas siya dun sa ombudsman dahil si Boying gusto maging ombudsman. Ngayon sa Supreme Court na ito, sa korte na po ito, pinadidisbar. So, hindi na siya magiging abogado. Ako, sa totoo lang, ako ang natatakot sa buhay nito si Attorney Torion. Takot ako kasi. Well, anyway, mga Pilipino, sa tingin ko naman, kung talagang mayayari kay Attorney Torion, 4 na tao lang. Kayo na magsabi kung sino yan. Yan lang naman yung mga nakalaban niya. 4 na tao yan. Isang magpinsan. Or, alam mo na, yung mga nakalaban niyang nadimanda, isang pulis, isang sekretary. No? Ako naman, itingin ko lang yon. Kasi napakadelikado ng buhay ngayon ni Attorney Torion. Wag naman sana, pero kailangan kasi natin talaga dahil mahirap itong hinahawakan niya. Not all lawyers will handle this big case. Alam pa naman natin na talagang sila, pag kinanti mo sila, naghahanap ng butas. Related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, Acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family. Bukod kay Remulla, pinapadisbar din sina Defense Secretary Gilberto Teodoro. Yan talagang dapat ma-disbar yan si Teodoro. Isa pa yan, yung hilig sa gera. Justice Undersecretary Nicholas Felix T. at Prosecutor General Richard Fadulion. Kasama rin sina Prosecutor Fadulion at Yusek T. sa mga sinampahan ng kaso ni Presidential Sister and Senator Amy Marcos dahil sa umunoy illegal na pagkakaaresto kay FPRRD. Kung dati, kidnapping ang termino ginagamit ng Duterte allies, ngayon tinawag ni
ni Attorney Israelito Torion na expulsion patungong Netherlands ang nangyaring pagkakaaresto. Nilabag umano ng mga abogado at opisyal ng gobyerno ang Canons of Professional Responsibility o ang Code of Ethics ng mga abogado. Si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ang petitioner ng latest case na ito. Si SOJ Remulla naman hindi na nagulat sa panibagong kasong isinampa ng Anyay Davao Group. It's not the first case he filed. He's been filing cases. Ang dami mo kasing ginawa, di ba? Ang dami mo naman kalokohan kasi talagang ginawa. Pambihira. Pati si pati si Marcoleta, pinadidisbarto. Alam niyo kung anong sabi ni Marcoleta? Bakit? Di ba tinanong ni Erwin Tulfo na we can bend the law? Oh, di ba? Secretary Remulla, umuo naman, sabi niya, yes sir. Sabi ni Boying Remulla kay Erwin Tulfo na pwedeng baluktutin ang batas. Akalain mo yun? Secretary of Justice, Hustisya. Pambihira. Yung isa mambabatas, gustong baliin ang batas. Yung isa naman, Secretary ng Hustisya, Secretary of Justice, gustong baliin ang batas. Tapos gusto maging ombudsman. Ombudsman, babaliin mo batas. Talagang taryela kayong mga taryela kayo. Pambihira, oh. Diba? Dapat talagang maano ito si Boying. Obviously, talagang sasampahan ka ng kaliwat ka ng kaso dahil ang dami mo pinaggagawa eh. Oo. Pero ang bibilis ng mga kaso mo, lalo na yung sa anak mo, ang bilis, biglang nagpawi. So, wala, expected lang yun. Sir, bakit niyo po nasabing expected? Kasi he lawyers for the Davao Group. Si Torion, iginiit na Expected na yon. Bakit? He lawyers for the Davao Group. So, ibig sabihin, politika. Hindi. Yung pagiging ombudsman mo, ang pagiging political. Dahil sigurado, pag naging ombudsman to, matatanggal as vice president si Sara. Oo, kakasuhan yan. Kaya kayo ang namumulitika. Diba? Alam mo, kalahati ng problema ng Pilipinas, kunwari wala si BP Sara, hindi nyo pag-iintindihin eh. Ang pag-iintindihin nyo, unahan kayo sa flood control projects dahil andun ang pera. wala itong kinalaman sa ombudsman bid ni Remulla. Pero will this block the application? Hopefully. kung pumalyaman ang application ni Remulla, kagagawan daw ito ng sarili niyang mga aksyon. Ang gusto raw ng Duterte block accountability. Ang administrasyon naman naniniwala ang pagkakaaresto ni FPRRD ay nasa ngalan ng hustisya. Para sa agenda, Nasa ngalan ng hustisya, dinala nyo sa ICC? Ganyan na ba tayo? Hustisya ba yung Si PRRD, inuuwi yung mga kababayan nating may kaso sa ibang bansa, binadala rito. Kayo dinadala nyo sa ibang bansa. Di ba? Dapat lang, para sa akin, very dangerous. Isang politiko to. Di ba? Politiko to si ano eh. Tapos magiging ombudsman. Naku, napakadelikado nun. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin yung may nakuryente kay Magalong. Ito, kakapangyari lang ngayong araw na ito. At may gusto niya na talagang ipakulong itong magpinsan. Panurin po natin. Matindi ang banat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa nagbitiw na si Congressman Zaldi Co. Bukod dyan, nagpaliwanag din si Magalong kung bakit siya umalis sa Independent Commission for Infrastructure. Nasa frontline na balitang yan, si Reynel Pawid. Yan ang pinaka-importanting masagot. It's unlikely na ang dami niyang sinasabing ebidensya, alam niya kung sino yung mga nangurakot, nagnakaw, tapos sinali siya sa ICI bilang investigador, bigla siyang umalis. Diba? Yun yung nakakapagtaka. Anong dahilan ni Magalong?
Hindi na nagpatumpik-tumpik si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nang humarap siya sa Senado. Agad niyang binira ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico na nasasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Hindi raw sapat ang pagre-resign na pinalalabas pa ng mga kaalyado ni Ko na para bang sakripisyo sa bayan ang pagbibitiw nito. My God! Nagdakaw ka ng bayan kasi sasabihin mo, ito sa sacrifice on your part? Alam mo, totoo yan eh. Inis na inis ako. Itong si Magalong tsaka si Magalong. Sorry. Si Zaldico at tsaka si Tambi. Si Magalong naman, si Magalong. Si Zaldi, sakripisyo daw. Si Tambi naman, wala daw siyang ginawang masama. Pambira, lantarang panloloko tong mga to. Ang lalong nakakainis, itong grupo, itong mga tuta dyan sa kamera ni Tambi, pinagtatanggol pa. I mean, nagnakaw ka ng maraming pera. Dahil sa pagnanakaw mo, may mga nalunod. Dahil sa pagnanakaw nyo, naghihirap ang Pilipinas. Tapos sasabihin nyo, kayo pa yung nagsasakripisyo. Mga gago kayo. Gago ka at pamilya nyo. Hindi po mura yun. Ibig sabihin, si Raulo. Di ba? Anak kayo ni Tambi. Pambihirang buhay ito. Kayo pa ang nagsasakripisyo para sa... Alam nyo, sino nagsasakripisyo? Yung mga nagbabayad ng tax para makabili kayo ng mga helicopter. Sino nagsasakripisyo? Yung mga nagbabayad ng tama na buwis para makabili kayo ng isang katutak na bahay dyan sa Forbes. Tapos kayong nagsasakripisyo, mga animal kayo? Wala talagang konsensya itong mga ito. Demonyo yata itong mga ito eh. Lantarang panloloko sa Pilipino. Yung bang parang may ginawa na silang kasalanan, tapos walang guilt sa kanila. May konsensya pa ba itong mga to? May kaluluwa? And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, hypocrisy. Yes, exactly. Sobrang ipokrito nito mga ito. Just like yung mga kakamping. Kaya inis na inis talaga ako sa mga kakamping. Kung merong mga ipokritong tao sa Pilipinas, sila yun. Ito, sila. Ganyan na ba tayo kababa sa Kongreso? Galit na ito eh. Napanood ko itong buong niya. Interview niya, tsaka yan. Isipin ninyo, sinusolusyonan natin yung problema. Hinaharang nito mga congressman. Kaya nga sabi niya, ganyan na ba tayo kababa? Diyan sa Kongreso? Alam mo, walang tumatayo. Lintik kayong mga congressman. Kayong mga baklang congressman. Ni hindi man lang kayo magsalita. Alam nyo nangyayari dyan eh. Nakatabi lang kayo. Ito hindi porket hindi ka nang urakot. Pero ngayon, pagka hindi ka nagsasalita, alam mo may nangyayari in front of you. Tapos duwag kayo. Ang bihira itong mga congressman, mga binoto nyo. Huwag kayong boboto ng mga ganyang congressman. Paduda, parang yung magkapatid di lahat na tulfo. Pagka may malalaking issue, tahimik. Kung kailan sila kailangan mag-ingay, tahimik. Nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. Dapat aniyang magpaliwanag si Ko, pero hindi lang si Ko ang binanata ng alkalde. Pinatamaan din niya ang banat sa kanya ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro tungkol sa umano'y anomalya sa 118 million pesos na Baguio Tennis Court project na ang mga Diskaya ang kontraktor. Ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator. Yun, bastos no? Kaya talaga itong bunganga ni Claire. Ang sabi niya,
advisor, hindi investigador. Pambihira, siya yung may alam. Meron siyang mga ebidensya. Tapos hindi siya pwedeng mag-imbestiga. Anong papel niya? Advisor. So parang sinasabi, okay, Magalong, Mema, sabi lang kami na isinali ka namin dito. Kasi pag di ka namin sinali, puputukan na naman kami ng taong bayan. Dahil ikaw, sinasabi mo marami kang ebidensya, so sali ka na dito. Pero Magalong, huwag ka mag-iimbestiga. Hindi ka rito investigador. Advisor ka lang. So, i-advise mo kami. Ano ba ang hawak mong ebidensya? Patingin nga, advise mo kami at kami ang mag-iimbestiga. Ganon? Siya ang pinaka-credible mag-imbestiga dyan, tapos siya hindi pwedeng mag-imbestiga? Nakakuryente yung Pangulo. Kasi baka makalkal. Baka nga nakalkal ni Magalong. Kaya sinisilip yung tennis court. Tingnan mo ang kagago na itong mga to. Pagpalagay natin, may naging problema yung tennis court. Bigla-bigla na namang lumabas. Nakakasar itong biglang lumabas yung tennis court. Naging issue yung tennis court kay Bongbong Marcos. Pagpalagay natin may problema yon. Magkano ba yun? 100 million? Hindi ko sinasabing tama yon. Pero teka muna. Kung may mali doon, edi hayaan nyo lang. Panagutin nyo yung dapat managot, pero hayaan nyo mag-imbestiga si Magalong. Kasi itong problema Parang yung confidential funds ni BP Sara, sinisilip nyo 150 million confidential funds. Magkano ba ang confidential funds ni Bongbong? Bilyon. Magkano ba ang flood control projects? Bilyon. Isang helicopter, isang private jet lang, magkano? Tapos nang gagalaitin buong kakamping, kinain yung tain ni Bongbong Marcos? Dahil doon sa confidential funds ni BP Sara? Pambihira naman. Ngayon, ayaw niyong imbestigahan yung bilyon dahil sa magkanong lecheng tennis court na yan, mga animal kayo. Ito nang nangyayari sa bansa natin Kaya alam natin ayaw nilang solusyonan. Imbis na hanapan ng solusyon, hinahanapan ng butas. Ito naman si Claire, kadadaldal kasi. Ito si Claire walang naitutulong sa bansa. Hindi ko alam kung nagsasalita siya ng pansarili niya. Kung siya yung nagsasalita pansarili niya, itali mo yung aso mo, Bongbong. Pero kung ito ay pinagsasalita mo, Bongbong, tago ka ng tago sa palda nito. Pambihira, hindi nakakatulong. Paano natin susolusyonan Inipit nyo yung mama na may mga ebidensya. Kayo ba, gusto nyo talaga masolusyonan tong problema natin sa flood control? O gusto nyo gumawa ng pelikula? Sarsuela. Or in any other form na pag-iimbestiga. Tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya. At dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon. Kung may issue po tungkol sa conflict of interest, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team. Gago! Gago yung Pangulo na yan kung ganyan. Pambihira, pinuna mo yung tennis court ni Magalong. Pero hindi mo kayang punahin yung flood control ng pinsan mo. Talaga kayong magkakamag-anak. Kayo salot ng bansang Pilipinas, mga animal. Wala kayong natutulong sa Pilipinas. Kasama mga komunista, mga kakamping. Kayo ang dahilan ng pagkabagsak ng Pilipinas. Kung ano-anong sinisilip ninyo, can we just focus doon sa mga magnanakaw patungkol dyan sa baha. Napupunta kayo sa bubuit. Pinagpapapansin nyo. Ganitong ginagawa nila Parang, teka muna. Magalong,
Hindi ka pwedeng maging model. Bakit? Madumi yung kuko mo eh. Kala mo kung magsalita sila. Buong katawan nyo madumi. Kung yung madumi ko kung makakapag-solve ng problema natin, ayaw nyo pa rin. Dadaanin nyo sa statement, generic na statement. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. Yun ang sinasabi. Ganito yung kasimple, hindi lang ganito kadikit, kadiin. Magalong, huwag kang mag-iimbestiga. Kami lang. Baka, sa pag-iimbestiga mo, pati drug use ko, makita mo, patay kang bata ka. So, ibig sabihin, simple lang yon. Huwag ka na mag-imbestiga. Parang bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court. I think, below the belt yun. Probably, she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Kanino pa siya magte-take ng order? Di kay Bongbong Marcos. Di ba? Yun yung presko na sinasabi nitong si Magalong eh. Kaya, pansinin nyo to. Okay? Pansinin nyo to. Lahat ng may matutumbok, uulitin ko, pakinggan nyo to, mga kakamping tsaka mga komunista. Lahat ng may matutumbok na malaking ebidensya laban sa mga masterminds, sisilipan nila ng tennis court. Anong ibig kong sabihin? Kaya yung iba natatakot magsalita. Baka silipan sila ng silipan. Kaya bilib ako sa tapang nitong si Magalong eh. Kaya yung ibang congressman, yung ibang senador, duwag, hindi nagsasalita dahil baka masilipan. Hindi ko sinasabing mali yung ginawa nila sa tennis court, hindi ko rin sinasabing tama. Ang punto rito, bakit ang nahahype ng media, ang nahahype ni Bongbong, ang nahahype ni Tambi, ang nahahype ng kakamping, yung mga maliliit. Asan ang problema natin? Ito sana solusyonan natin. Sana kung gusto natin ng solusyon sa problema, solusyonan muna. Ipakulong muna. Maparusahan muna. Managot muna yung mastermind. Yung mga ibang madudumi, kaya wala akong interes sa mga diskaya, herna-herna. Wala akong pakialam sa mga yan eh. Huwag muna natin puntahan. Pwede ba kayo mga kakamping? Halatang-halata naman kayo. Kayong mga komunista, halatang-halata naman kayo. Hanapin muna natin yung mastermind. Hindi ko sinasabing makawala ito mga bubuwit. Focus muna tayo dun sa main problem. Dahil pag ito ugat eh. Yung mastermind. Bunutin mo yung ugat niyan, patay na yung puno na yan. Pero kahit tanggalan mo ng dahon niyang puno na yan, tutubo at tutubo pa rin yan. Pwede ba magkasundo-sundo tayo doon? Kung pula ka man, asul ka man, blue ka man, white ka man, pinklawan ka man, komunista ka man, drug addict ka man. Solusyonan muna natin, hulihin muna natin yung mastermind. Doon muna tayo mag-focus sa mastermind. Pag nahuli na yan, sige. Lahat ng gusto nyo, pakulong na nakinabang, pakulong ninyo. Pero nangyayari, nakakawala, natatakbo yung pera natin. Dahil pinofocus nila dun sa maliliit eh. Yung mastermind, hayahay ng buhay, labas ang bansa. Sabi nga, si Tambiro, wala na raw sa bansa. Sabi ni Amy. Ano mangyayari sa atin yan? Mauubos pera natin. Ayaw kasi kayo mag-focus sa mastermind eh. Doon muna tayo mag-focus sa mastermind.
Pambira ng buhay to. Tiwala rin daw si Magalong na baka meron siyang nasagasaan sa pag-iimbestiga sa mga korupsyon. Ako, alam ko kung sino yung nasagasaan mo. Kasi inipit siya after nun eh. May nasagasaan. Sino may karapatan sino bang may karapatan ipitin siya? Ano ko yung mga very powerful na tao dyan. I believe I struck a nerve or several nerves. May nakuryente. Magalong, may nakuryente. Alam mo, bilib ako sa taong ganito. I'm not saying he is clean. Pero ang mga politiko natin ngayon, mga duwag. Laki, kikita nyo? Laki ng problema natin. Ang laki ng ninakaw sa atin. Iilan na nagsasalita. Even the media. Kaya nga pati si Karen Davila galit na eh. Mamaya i-discuss po natin yan o sa susunod kong vlog. Panuorin ninyo. May panawagan na si Karen Davila sa kapwa niya media. Even media. Hindi kayo magsalita ng stand. Sa laki ng problema natin, sa laki ng ninakaw, kakaparanggot ang mga nagsasalita. Mga bakla kayo eh. Kaya saludo ko dito kay Magalong. I'm not looking for perfect. Wala namang perfect eh. Wala namang malinis. May virgin bang ano? May virgin bang politiko? Lahat yan may baho. Lahat tayo may baho. Pero yung may tapang ka makipaglaban, hindi ka magnanakaw. Importante yun. Na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. Pero ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chairperson na si Congressman Terry Ridon, dapat daw sisihin ni Magalong ang kanyang sarili. Hindi raw kasi niya sinabi agad ang tungkol sa tennis court project sa kanyang lungsod. Tingnan mo to. Ang sinisilip naman ni Ridon yung tennis court. Habang may problema tayo, nangangamatay ang mga tao, nalulunod ang mga tao sa baha. Itong si Ridon, itong congressman, itong pangulo, ang focus tennis court. Tarantula kayo mga animal. Kakatawa. Kakatawa kayo. Ganyan kayo kababaw. Ganyan na po kababaw ang Congress natin. And yet, walang kumukontra kay Ridon, no? Si Kiko Barsaga. Kaya bilib pa ako dun sa mama, eh. Sabihin natin, sinasabi kasi may diferensya yan. Buti pa, hindi ko sinasabing totoo, ha? Buti pa kung yung may diferensya, may tapang. Kayo, nawalan na kayo ng buhok sa politika. Bata pa kayo, politiko na kayo. Tumanda na kayo sa politika. Urong pabayag ninyo. Buti pa yung bata, oh. Naninindigan. Ulitin ko, hindi ko sinasabing malinis at walang baho si Kiko. Hindi po yun ang issue. Ang issue dito, sino bang solve dun sa main problem natin? Anong problema? Hulihin yung mastermind na magnanakaw ng baha, ng flood control. Yun po ang main problem. Hahanapan mo kami ng tennis court, Ridon? Gago. Mga kasamahan naman Congress, tahimik. Kainis. Ito'y kahit alam naman na niyang mainit ang issue ng kickback, partikular na mga diskaya. Sa huli nanindigan si Mayor Magalong na nananatiling maintegridad ang investigasyon ng ICI, pero mas maganda raw kung isa sa publiko ito. Nagbabalita mula sa... Tama. May tama at may mali si Magalong doon. Naniniwala daw, kasi tinanong siya kung meron pang integrity yung ICI. Sabi niya meron pa naman kasi may mga tao doon na maayos pa naman. Ako, wala na. The mere fact na hinarang ka na ikaw very vocal sa media na may mga ebidensya ka, tapos sinilipan ka na sinilipan, tapos umalis ka dyan, wala nang credibility sa akin yan. Tapos, naniniwala daw siya na tama, dapat may transparency. Dapat yan live.
Dapat nakikita ng tao. Hindi, ayaw nila yun. Itatago nila sa tao. O, di Sarsuela nga ang gusto ng mga yan. Paglabas niyan, ang dami palang magnanakaw. Saan? Nasa Davao. Pero ang tunay na malinis ng Pilipinas ay yung magpinsang Marcos at Tambi. Tingnan mo, ganyan mga iimbestigahan yan. Ganyan ang kalalabasan ng resulta niyan. Oh, kasalanan ni PRRD. Si Tambi, malinis. Si Bongbong, hindi adik. Malinis. Pustahan? Nako.